What's up? Okay, a little context sa mga nangyayari nung day 4. Sa buong tanan ng fishing ko, ito yata yung pinaka-ma-action. Dapat may convoy kami nakikitain papunta doon sa isla. Unfortunately, hindi ko pwedeng i-disclose yung isla kasi private property siya. From this moment onward, we're gonna refer to it as the island. The day 4 island. So, dapat may kikitain kami papunta dun sa isla to give us access papunta dun sa island. Kasi kakilala lang nila Sir Bobs yun. Ang usapan kasi, magbibig game kami. Dumating kami dun, kung di ako nagkakamali, around 1:30ish. Ang usapan kasi, pagdating dun, kain ng lunch, tapos banat. Hindi ganun yung nangyari. Kasi lahat nagiyang ng humuli. The main reason kung bakit kami nagpunta ng Busuanga is because ni-request ni Tim, yung may-ari ng henselgardens.com, is to survey yung surrounding areas kung plausible siya for fishing. And survey we did. Alos lahat yata na pwedeng puntahan, pinuntahan namin. Again, mad props kila Kapitan, sa kila Jerry, yung mga bangkero namin. Sobrang haba ng PC nyo sa amin. Na kami mga taga Maynila na hindi kami maalam sa mga galawan ng mga taga Palawan. Buti lang nandun si Sam. So, nagkaroon ng, although nagtatagalog din sila, pero alam mo yun, cultural barriers. Tapos may kanu pa kaming kasama, which is si Tim. To give context, si Tim is an American. Going back, nabilang big game lang yung pandala. Big game yung dala ko. However, sila Bro Sam, sila Bro Jason, si Bro Peter, may mga dalang pang light setup. Ako tong si Madber na nasa shallows, naiinggit. Kasi kaliwat kanan ng huli nila. Kaliwat kanan ng kagatan. Exhibit A, Your Honor. So si Bro Jason, may huli din. Yes! May partner ka na. Dali! Nice! Ito ang balitan. Anong huli mo, bro? Trumpet, lapu-lapu. Lapu! Oh, sarap yan. Pwede ng ulam yan, ah. Sakto na. Okay. Right. Balik ka na, Ron? Oo, balik na. Sige. Kami naman. Prior to the events ng papalabas kong video, si Bro Jason, tinanong ako kung yung gilid ko mababaw. Mukha siyang waist deep, thigh deep. So, lusong si Bro Jason. Ngayon, hindi ko nakunan, biglang sumigaw si Bro Sam ng shark. So, ako naman parang, anong shark? Nagbibiroan kami ng time na yun. So, akala ko, ano ba to, baby shark? Tapos kumanta ako. Yung pala, hinahabol na si Bro Jason ng blackpick. So, nung nakita si Bro Jason na big guy, nawala. And then this happened. Shark! Let's go! So si Bro Jason, recording ba yun? So si Bro Jason, kinagatan siya sa sinabol ng pating. Kasi ito. Nino. Oh, shit! Yun, baklas! Sayang! Sayang!
So si Bro Jason, nakagatan ng Trevally. Marami na siyang huli. Si Sam, marami na rin siyang huli kasi may dala siyang light. Ngayon, biglang lumapit sa amin si Sir Bogs. Dami kong agad ng Peter. Anong ano? Bluefin din yung mabol sa akin, 3. Pakagat ko. Kasi makalas sa dulo. Rough estimate, mga 100 meters mula sa pwesto namin. Batuhan and everything. Lapit si Sir Bogs sa amin. Sinabi niya, ba't daw kami nagtsatsaga sa shallows? Doon daw kami pumwesto kasi ma-action daw doon. Kung gusto daw namin ng Blue Trevally, ng Bluefin Treb, doon kami sa pwesto niya. Nagkabulbul yung linya niya, kakahabol ng Bluefin Trevally. At ang masaya dito, habang hinahabol siya ng Bluefin, yung Bluefin hinahabol ng Blacktip Shark. Ang unang sumunod kay Sir Bogs, si Peter. Masaya pa kami sa ginagawa namin eh. Tsaka nakita namin yung daanan medyo madugong puntahan kasi puro batuhan na malalaki na medyo madulas. Remember that portion kasi sa day 5 may nangyari sa akin dyan. Hindi ko i-spoil. Now, after nung session na yon, eto si Peter. Ano dali mo? GT. GT? Kinain ng pating. So to give context dun sa previous video, si Peter nakahuli ng possibly double digit in kilos na GT, Giant Trevally. Iaahon na ni Sir Bogs dapat yung GT, kaso nga lang pinapak ng Blacktip Sharks. Yes, sharks. I said sharks. Plural. So kinagat yung buntot, tinabas yung kalahati, ulo na lang natira, pati yung ulo binanatan din. So unfortunately, hindi ko siya na-document kasi ang layo ko sa kanya. So naririnig na lang namin nila Bro Jason, nila Bro Sam doon sa pwesto namin, mga sigawan na lang. Puro mura, sigawan. So pumunta na kami. So sumunod kami na ngayon. Para magkaroon kayo ng idea doon sa spot na pinupukalan namin, yung sinasabi ni Sir Bogs na may bluefin na hinahabol ng blacktip. To give context, ito yung itsura ng spot niya. Ay sila Peter, ay si Boss Bogs. Si Peter nahulihan ng GT, kaso kinain ng 2 pating. Pero respect tayo, boys. So yung tinatapakan ko doon sa spot na yon is probably 10 to 15 feet high boulder na matatalim yung bato na maalon. As you can see, it's high tide. Yung working area ko na platform is roughly 2 by 3 feet. Ganun lang kalaki. Yung iba jagged rocks na or sudden drop. Inaabot pa ako ng alon minsan. The following events that transpired this day were so fast, kahit ako nabigla at sobrang bigla ako, hindi ko kagad napindot, unfortunately, yung record button. But guys, let me tell you, nothing prepared me for this.
Oh! Bak mo na ba? Tanda lang. Ay, bak mo na ba? Andiyan pa! Sana. Oh, yung camera mo. Hindi, sa harap, oh! Hop, dito pa. Ay. Yeah, Ayan na! Yeah! Yeah! GT! 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 GT, baby! nakita ko yung suga pa! Yeah! Ang lakas mo! Teka! Adrenaline pa ako! Oh my God! Pwede ba clip to? Grabe to! Grabe! Sarap! May weighing scale ako dyan. May bragmat din ako. Pero maya na. Inihingal pa ako. Ito mga 5 to 6. Sorry, okay lang yan. Okay lang. May adrenaline pa ako. Oh guys, yung fishing villa. Si Madman, nakasiti na! Pero yung punch mo sakit, wala pa. Wala pa, mamaya pa yan! Ayan. Ayan, no? Sige, team ko. Sa dito, no? Pounds? 10 pounds! 10 pounds. 5 kilos, more or less. Alright! Good luck. Wala sinabi, Toman dito, man! So yung mga subscribers ko, kayo ko na kayo sagutin. Mas malakas to kesa sa Toman. Yung unang Toman ko hiningal ako pero hindi ganito kalalanan na nangangatulog ko. First GT of my life. Marami pa susunod. Mad props kay Sir Jason. Lalo na kay Sir Box. Sir Box, I love you. Para sa honor ng Team Fishing Villa. Sa totoo lang, kaya ako sumama kasi gusto ko makahuli ng GT. Para tawagin na akong totoong angler, hindi freshwater angler lang. So itong isda na to, dahil sa'yo nagkatotoo pangarap ko. Mwah! I love you! Kung ano man ang pangalan mo, I love you. Marilyn, kasi Marilyn. Alak? Alat? Anong feeling? Hindi mo na maramdaman tuhod ko! Alam ko nanginginig dito kanina pa eh. So gamit natin, cross ride, 2-piece. Tapos, BG 6000. Suggestion to ni Bro Jason. So pinanatan ko na 40 pound leader, 40 pound mainline. Tapos 80 pound leader. Binigyan pa ako ng stop ni Bro Jason. Bro, si MVP talaga. Bro Jason MVP. To be honest, habang ini-edit ko tong video to, kinikilig pa rin ako. 2 linggo na nakakalipas, masaya pa rin ako hanggang ngayon. So, ginagaya ko lang sila. Cast ng malayo, chug ng popper, wash rinse repeat. Lo and behold, ayun, sabog. Not to defend sa errors ko, pero hindi spectacular yung take nung GT. Sinigop lang niya yung lure sabay takbo. So nagulat na lang ako habang sinatsyag ko. On my point of view kasi, umalon, nawala yung popper, biglang humigpit. I don't think makikita rin siya sa camera. But then again, that's like 15 seconds worth of footage, sayang. Ang bad trip pa dito, kaya medyo nagpapanik ako. If you noticed, dun sa video, sabi ni Bro Jason, iangat ko daw yung rod ko para yung line ko would go over dun sa pwesto niya. As you can see here. I decided na i-drop yung rod ko kasi in the event na ma-reel in ko yung isda, poproblemahin ko naman yung line na sumabit dun sa bato nung inangat ko yung rod. Gets nyo? So gal, to be honest, yung ginawa ko. So,
pinili ko na lang na baba yung rod para nakaanggulo payakap dun sa corner ng pwesto ni Bro Jason versus over na poproblemahin ko pag lumapit na siya. So I think it was the best decision made nung fight. I'm not sure kung na-mention ko dun sa video, pero yung gamit kong lure was a Halco Rusta Popper. Bago kami pumunta ng Busuanga, I did a little research kung paano humuli ng GT. I came across sa isang channel kay Brigsby. So, pag hindi niya madali ng double treble, ganito yung setup niya. Either ito treble, both treble or both single hook, or ganito hybrid. So, I went ahead na ganito yung setup kasi since kita nyo naman mabato, iwasabit. And I think I made the right call para sa ganitong setup. Is you can see basag-basag na. Kakatama sa bato. Sen bangal-bangal siya. Best fishing day ever so far. Masaya. Masaya. Kaya ako sobrang happy is one of the reasons kung ba't pumunta ka ng Busuanga is para makahuli na rin ng GT. Ako yung pinagpala. Tapos, hindi pa yun. So nakahuli na ako ng GT and then this happened. Si Bro Sam nakahuli din. So, dalawa kami nakahuli ng GT nung araw na yun. Ang saya. Probably the best thing that happened to me so far sa fishing. As malakas siya sa toman. Hands down. So, ayun, kapalit nung kilig, nadulas ako sa bato. Medyo masakit. I'm not gonna lie. Siguro kaya hindi ko lang naramdaman is punong-puno pa ako ng hype, punong-puno pa ako ng adrenaline. Pero pag sakay namin sa barko, medyo masakit matulog ng patagilid eh. Alright, so that is the end of day 4 ng Fishing Villas Busuanga Tour. Napaka-maaksyong araw. Ano masasabi ko? Ma-action. Sabi ko sa'yo, ma-action. Next na re-release natin. So day 5, pinaka-madawa. Alright, so once again, I'm your boy, Mad Bear Angler. Peace, tight lines, stay safe, take care, and enjoy life. Yeah.